Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lumay kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, minarangal namin, sinasaksak namin, pinasasalamat namin, dahil sa dakila mo aming kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristong Tonglarang, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan na inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang
upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, biglang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya ay naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ang kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, noong unang panahon, ang mga Hudyo po, kapag ka po may gusto silang hingin sa Panginoon, nag-aalay sila ng mga hayop na papatayin at susunugin. Depende kung anong hihingin nila. Minsan, kapag ka meron silang hiling, ito iaalay nila. Pag manghihingi sila ng tawad, ito iaalay nila. Pag sila ay magbibigay ng papuring panalangin o pasasalamat, ito ang iaalay nila. Iba-ibang alay na kinakailangang patayin at kinakailangang sunugin. At karaniwang alay, mga kapatid, ay yung tinatawag nating kordero o batang tupa. Ngayon po, mga kapatid, noong inialay ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang alay, bilang kordero ng Diyos, hindi na kinakailangan itong mga alay na ito sapagkat siya po ay sapat na. Siya po, kaya po mga kapatid, sinasabi natin sa komunyon, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang mga Hudyo, nag-aalay sila ng mga hayop na papatayin at susunugin para maalis yung kasalanan nila. Pero tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi na natin kinakailangang gawin yon kasi ginawa na ni Kristo. Ngayon po mga kapatid, may isang bagay na katangi-tangi sa atin bilang mga Katoliko. At siyan po yung pagtanggap natin sa katawan ni Kristo. Ang iba pong mga Kristiyanong denominasyon, ang meron lang sila, ang hawak-hawak lang nila Bible, Bible, salita ng Diyos. Tayo, may salita ng Diyos at tayo po ay tumatanggap ng totoong katawan at dugo ni Kristo. Kapag ka po mga kapatid, sinabi po ng pari o ng lay minister, katawan ni Kristo, ano po sagot? Amen. Ano po yung ibig sabihin ng amen? Sa Tagalog po, ano po ang amen? Oy, alam nyo yan. Oy, yung mga oldies dito. Siya nawa. Siya nawa. Ibig sabihin, mangyari nawa. Ito'y pinaniniwalaan ko. Ito'y pinanghahawakan ko. Ito'y sinasang-ayunan ko. Yun po ang ibig sabihin. So kapag ka po sumagot tayo mga kapatid ng katawan ni Kristo, amen. Pag sumagot tayo ng amen, merong dalawang ibig sabihin yan. Una,
naniniwala tayo na yung tinatanggap natin ay totoong katawan at dugo ni Kristo. Amen po ba? Okay, very good. Pangalawa, naniniwala tayo na kapag tinanggap natin itong katawan at dugo ni Kristo na ito, papasailalim tayo sa gustong mangyari ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, ang sabi po doon sa unang pagbasa, susunod tayo sa batas ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang tawag po sa pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo ay komunyon. Sa English, kapag sinabi mong you are in communion, konektado ka, hindi ka hiwalay, belong ka, member ka, bahagi ka ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, ito po yung isang bagay na dapat nating unawain at seryosohin bilang mga Katoliko. Kapag po nagpaliwanag pa ako ng tungkol sa katawan at dugo ni Kristo, bukod sa makakatulog kayo, napakahaba. Napakahaba at napakahabang paliwanagan. Pero mga kapatid, sapat na sa ating pananampalataya, yung tinatanggap natin ay si Kristo. Kaya dapat natin siyang tanggapin ng may paggalang at ng may pitagan. Ibig sabihin, yung pitagan, paggalang, pitagan, isa lang yun Pero malinis ang ating puso at maayos yung ating pagtanggap. Mga kapatid, siguro po nakukulitan na kayo sa akin kapag nagsesermon ako doon pagkatapos ng komunyon. May nakita na naman ako kung may sulat sa kamay. 3.24, hindi ko makalimutan yung 3.24 sa palad na yon. Tayaan nyo nga. 3.24, kamatis, sibuyas, patatas, nakasulat sa kamay, mangungumunyon. Hindi po dapat. May CR po tayo dito, bago kayo magsimba, maghugas ng kamay. Pangalawa mga kapatid, kapag po tumatanggap tayo ng katawan at dugo ni Kristo, kasama po sa paggalang, yung attitude natin sa loob ng simbahan. Kapag tayo po yung nagsisimba, kinakailangan ipakita natin ang paggalang, kaya po may ilaw yan Kaya po may ilaw yan. Kasi ibig sabihin, naniniwala tayo na nandyan si Kristo at hindi tayo dapat kumilos ng kakaiba sa loob ng misa. Meron tayong mga makikita na nakaupo na parang nanonood ng TV, nakaganyan. Madalas yan sa patay. Mga naka-4, mga hindi mo malaman ko, yan, si Caselso. So mga kapatid, we can take this lightly, pero kung talagang naniniwala tayo ang Panginoon natin ang nandyan, hindi tayo gagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit tayo nag-aantanda ng krus sa simbahan at hindi sa bisita? Kasi dahil dito. Dahil kay Kristo. Kaya tayo nag-aantanda ng krus kapag dumadaan tayo sa isang parokya, hindi dahil yun ay simbahan. Kasi simbahan din naman ang mga chapel Pero nandyan ang katawan ni Kristo, kaya tayo nag-aantanda ng krus. Kasi naniniwala tayo na naririyan siya at kasama natin siya kapag tayo'y nagsisimba, kapag tayo'y bumibisita sa simbahan, kapag gusto nating manalangin, at siyempre kapag tinatanggap natin siya bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, ito po ay isang malaking biyaya sa ating mga Katoliko. Walang ganito sa ibang relihiyon. Kahit sabihin nyo pang may merienda sila pagkatapos ng kanilang service, kahit na sabihin mong nagpapamigay sila ng tricycle o nagpapamigay ng pangkabuhayan showcase, may mga ganyan po. Maibibigay na lahat bukod sa katawan ni Kristo. Kasi yan po ang regalo ng Diyos sa Kanyang simbahan. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, bilang mga Katoliko, ibigay natin ang tamang paggalang at tamang pitagan sa ating mahal na Panginoon sa Kanyang katawan at dugo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo.
Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa amang makapangyarihan na sa pagbubo ng dugo ng kanyang anak, tayo naging kanyang mga anak. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang maitapat na maidulot sa sambayanan ng mga inordenan ang tinapay ng Eucharistia at salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang balang araw magkasalo-salo sa iisang hapag ng Panginoon ang mga kumikilala kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang isaalang-alang ng mga bansang sagana ang mga bansang kapos at nagugutom, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang bumubuo sa ating sambayanan, mayaman mat-aba, nakaaangat at dukha, magsasaka at propitaryo, manggagawa at may-ari, ay magbahagi na ng makakayanan sa diwa ng Eucharistiyang ipinagdiriwang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga yumao ay makadulog sa inihandang piging ni Jesus sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Amang mapagmahal, ang katawan at dugo ng iyong anak ay pagkaing nagbibigay ng tunay na buhay. Lagi nawa naming panabikan ang pagsasalo sa piging na ito sa pamagitan din niyang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin napit pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Vere Sanctus es Domine fons omnis sanctitatis, hec ergo dona quaesimus Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis pian Domini nostri Iesu Christi, cui compassione voluntaria trederetur, accepit panem et gratians agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et mandocate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similimodo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit, discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Si Cristo ay nabuhay, si Cristo ay babalik, sa wakas, sa wakas ng panahon. Murmures igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine, panem vitae et calicem salutis oferimus. Gratias agentes quia nos dignos abuisti, astare coram te tibi ministrare.
et supplicias de precamur ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregamur in unum, recordare Domine Ecclesiae Tuae toto orbe diffusae, ut eiam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Dionisio, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesimus miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beato Iosef, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitae meriamur esse consortes, et laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitatis Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na dinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.